Kinansela ng Senate Impeachment Court ang nakatakdang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes, August 18, dahil sa inaasahang malalakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat. Samantala, sa Day 16 ng impeachment trial ni VP Sara, iprinesenta ng prosecution ang kauna-unahan nitong hostile witness na si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ito ay kaugnay ng alegasyon ng umano'y maling paggamit ng higit 600 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Sa notice na nilagdaan ni Clerk of Court Renato Bantug Jr. kahapon, sinabing nakabatay ang desisyon sa forecast ng State Weather Bureau na magkakaroon ng malalakas na pag-ulan at pagbaha ngayong Martes. Kahapon, maikli ang naging paglilitis dahil sa masamang panahon. Hindi pa inaanunsyo kung kailan muling itutuloy ang impeachment trial. Samantala, sa paglilitis kahapon, bagamat tinukoy na hostile witness si Acosta, mismong siya ang nagsabing si VP Sara ang nag-utos sa kanya na i-release ang confidential fund kay Colonel Raymond Dante Lachica, dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Kinumpirma rin ni Acosta na narilis niya kay Lachica ang 375 million pesos na confidential fund ng OVP para sa 2023. Ibig sabihin, umabot sa 500 million pesos ang confidential funds na sinabi niyang narilis niya kay Lachica noong 2022 at 2023. Basta ang trabaho ko, Your Honor, ako po ang disbursing officer, Your Honor. Ang pagpa-implement po ng various confidential activities in relation po sa confidential fund, Your Honor, ay saklaw po sa trabaho ng security officer, Your Honor. Pero sa pagtatanong ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero, aminado si Acosta na hindi security officer ang dapat gumastos ng confidential funds ayon sa Joint Circular 2015-01 na nagtatagda ng alintuntunin sa confidential funds. Alinsunod sa circular, Special Disbursing Officer lang ang pwedeng humawak ng pondo at walang ibang opisyal. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor. Lumabas din sa paglilitis kahapon na gumastos ng 125 million pesos na confidential fund ang OVP kahit wala pang identified na target confidential activities noong 2022. Bagya namang nagkainitan ng dalawang panig ng pilitin pa ng prosecution na tanungin si Acosta kung bakit niya kay Lachica nirelease ang pondo, gayong dapat siya ang mag-disburse nito. Despite not being in the circular na po pwedeng sila Chica yung mag-disburse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba? Dili na ko ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer, Your Honor. Or That's is her it interpretation, counsel. Yes. That's her interpretation and reason why she gave it to Colonel Lachica. Or is it because you cannot dare question the Vice President's instruction? Objection, Your Honor, There is argumentative. more than I willing would to answer that. sustain it because it was asked and answered already. She gave two reasons, counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun po Honor. Samantala, mabilis na ang pagsalang sa witness stand ni Marivic Pareja, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, matapos magkasundo ang prosecution at defense na regular at authentic ang mga dokumentong inilahad ng House Prosecution. Kung hindi nasuspindi ang trial ngayong araw, magpapatuloy sana ang direct examination kay Acosta. Pinuna ng depensa ang AI-generated photo na ipinakita ng prosecution para mailarawan kung gaano kalaki ang 125 million pesos na confidential funds sa cash. Para sa depensa, nagbibigay ito ng exaggerated o inaccurate impression sa mga nanonood ng trial.
Sa press briefing, sinabi ng depensa na bagamat naiintindihan nila kung bakit gustong gamitin ng prosecution ng AI-generated photo, iginiit nitong pwedeng hindi accurate ang AI at baka magmukhang mas malaki o mas marami ang cash kaysa sa aktwal, lalo't hindi pa sila nakakakita ng ganoong kalaking cash sa personal. Kasi hindi natin ma-determine yung accuracy kung ganun ba talaga ang itsura ng 125 million. And to be honest, ako personally, I have not seen 125 million in person. So, yun lang talaga yung concern natin, no? Yung pagdating sa accurate depiction. Pero para sa prosecution, hindi nila layuning ipaniwala na actual photo ng 125 million pesos ang naturang imahe. Visual presentation lang umano ito para may pakita ang scale o laki ng halagang pinag-uusapan. If you used AI or what, it's immaterial, no? Kasi nga, tinatanong nga mismo sa witness, katulad ba nito yung nakita mo na pera? Katulad ba nito yung ginamit mo na mga bags, no? Kung saan mo linagay yung pera mo? At sinabi naman niya kanina, mayroong mga pagkakatulad, no? Sa paglilitis, pinayagan ng Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero ang presentation ng AI image. Depensa ni Prosecutor Amando Ligutan, wala silang 125 million pesos na cold cash kaya gumamit sila ng technology para may palarawan kay former OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang in-encash niyang pera bilang confidential funds. Maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa 4 traveling bags, do they look like this? Before you answer, Being flashed on Gina, screen. counsel for respondent? Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor. Witness will please answer, Ma'am Gina. Parang ganyan po ba yung 4 na bag na pinaglagyan nyo? Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Yun po. Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pag ganun po ang zipper. Bo. Naghain si Labor Secretary Francis Tolentino ng motion for reconsideration sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 para ipawalang bisa ang writ of preliminary injunction na pumipigil sa pagpapatupad ng dagdag sahod para sa mga minimum wage earner sa Metro Manila. Mariing kine-question ng DOLE ang naging desisyon ng korte at hinihiling na muling suriin ito upang maipagpatuloy ang implementasyon ng NCR Wage Order No. 27. Sa ilalim ng wage order, 85 piso kada araw sana ang idadagdag sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Giit ni Secretary Francis Tolentino, walang jurisdiksyon ng RTC sa usapin, hindi rin nasunod ang mga probisyon ng Labor Code. Kasama ko ang Office of the Solicitor General para ma-overturn yung desisyon nung nilabas ng Branch 152 doon sa Wage Order number 27. Nauna na naglabas ang Pasig RTC Branch 152 ng Temporary Restraining Order laban sa Wage Order number 27 na sinundan ng Writ of Preliminary Injunction matapos ang petisyon ng mga construction companies na Redicon Trading and Construction Corp at R2 Builders Inc. Nag-expire ang TRO nitong August 13 bago ito napalitan ng injunction. Sa ilalim ng NCR Wage Order 27, nakatakdang ipatupad ang unang tranche na 60 pesos na dagdag sahod at ang natitirang 25 pesos sana ay nakatakdang ipatupad sa January 20 ng 2027 para makumpleto ang kabuang 85 pesos na wage increase. Sa nilalaman ng Labor Code, ang mga regional wage order ay inilalabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards at ang mga apela kaugnay nito ay dapat idulog sa National Wages and Productivity Commission. Nakasaad naman sa Article 126 na walang korte, tribunal o ibang entity ang maaari magpalabas ng temporary restraining order o injunction laban sa mga proseso ng NWPC o Regional Wage Boards. Tinatayang mahigit 1 milyong arawang manggagawa sa Metro Manila ang inaasahang makikinabang sa wage increase na layong makatulong sa kanilang mga gastusin at sa epekto ng inflation.
Kasama ni Tolentino sa paghahain ng motion ang mga kinatawan ng Office of the Solicitor General, DOLE NCR, NWPC at iba pang opisyal ng kagawaran. Iginiit ng DOLE na gagamitin nito ang lahat ng remedyo upang maibalik ang 85 pisong dagdag sahod. Nilinaw naman ni Secretary Tolentino na nauna lang ang Metro Manila dahil may kanya-kanyang regional wage boards. Pero tatalakayin din ang dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa iba pang rehiyon. Susunod, misa sa Masantol, Pampanga, ipinagdiwang sa gitna ng baha at 170 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo na sabat sa Sulu. At Lea Salonga at iba pang Disney princesses nagtanghal sa isang concert sa California, USA. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis lang to!